sa mga posisyon sa gobyerno. Naku po. Nauuna ang pamumulitika. Yun Mawalang lang. galang lang po hindi sa pinupulaan po natin ang itsura, pero ano mapapala ng Pilipinas kung ang pinapangalandakan nyo muna ay yung pagmumuka ng sekretary? Naku, pinagpiestahan ho ng mga kababayan natin sa social media yung bali-balita na sinugod daw di umano itong si Ombudsman Boying Remulla sa hospital. At binasa ho natin yung mga komento, marami hong natuwa sa ating mga kababayan. Kaya naman, naglawas na ho ng statement ang kanyang assistant na si Nico Clavano na kung saan wala daw hong katotohanan na isinugod sa ospital etong si Ombudsman Boying Remulla. Tayo naman ho'y natutuwa na healthy yang si Ombudsman Remulla dahil marami pa hong panagutan yan sa sambayan ng Pilipino sa susunod na administrasyon. Ngayon nung siguro masaya sila na nagpapakasasa sa kanilang pwesto't kapangyarihan at sa kung ano man ang naranasan nila ngayong mga panahon na to, pero bilang na ho ang maliligayang araw ng mga walang yan. Pero bago ang lahat ng yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Itong si Manong Ted Filon, napuno na rin ho siya sa mga kabalbalan ng ating Department of Tourism. Itong si Frasco. Ayan ho mga kababayan, nakatanggap ho ng samot-saring reaksyon. Yaang magazine na yan, na kung saan tampok ho ang mga magandang tourist attraction sa Pilipinas. Yan ho yung pagpapakilala sana sa mga banyaga na kung saan maiimbitahan sila na dumayo sa ating bansa. Kaso imbis na tarsier ang ilalagay diyan, pagmumukha ho ni Frasco ang ibinadera diyan sa magazine na yan. At unahin na ho muna siguro natin itong kay Boying Remulla. Nagpalabas na ho ng statement ang assistant nitong si Boying Remulla na kung saan itong si Nico Clavano na kung saan fake news pinabulaan ni Assistant Ombudsman Nico Clavano ang kumakalat na ulat na sinugod umano si Boying Remulla sa ospital. He is currently enjoying his sinigang maya-maya for breakfast. Grabe, sarap ng almusal nitong si Boying Remulla. Text message ni Assistant Ombudsman Nico Clavano sa News 5. Naman ho pala, practice pa lang, practice. Wag ho kasi kayo magnasa ng kung ano man sa isang tao, di ba? Darating, malaki yung pananagutan yan sa sambayan ng Pilipino yan si Boying Remulla. Tayo ba? Gusto ba natin na mayroong mangyaring masama sa kanya? Tadhana na kung makakapagsabi dyan kung ano mangyayari dyan sa mama na yan. Pero kung tayo tatanungin, gusto ho nating healthy ho siya. Sa 2028 pag naging presidente na si BP Sara para doon natin makita kung hanggang saan ang galing nitong si Boying Remulla. Kasi ngayong mga panahon na to sobrang angas ito pag nagsasalita sa mainstream media at social media. Talagang yung tipong parang siya lang ang nagmamay-ari ng pagiging moral, pagiging mahusay at lahat ng lumalabas sa kanyang bunganga. Kala mo yun na ho talaga ang tama. Kaya ano ho tayo dyan? Gusto ho natin maging healthy siya pagka naging presidente na si BP Sara. Tignan natin kung saan pupulutin yung Boying Remulla na yan. Ano pa ho ba meron tayo dito? Ito naman ho si ang pangalan nito, itong si Attorney Conti. Itong si Attorney Conti ang utak. Ano ho yan mga kababayan? Di ho natin malaman kung saan nanggagaling ang kanilang mga kanilang mga diskarte na yan sa politika. Mantakin nyo naman ho. Manggagaling sa'yo. Manggagaling dito kay Attorney Conti. Na kung saan sinasabi niya, pagbibitiw ni VP Sara at lahat ng kaalyado niya makakatulong umano para mapalaya si FPRRD ayon kay Attorney Conti. Hindi. Ano makakatulong? Ang sabihin nyo, pag nagbitiw si VP Sara at lahat ng kaalyado nila, mapaparelisa lalo ang mga Duterte. At sa papalapit na 2028, baka wala na tayong hintayin 2028. Baka dahil hindi na nga rin lang naman na Vice Presidente itong si VP Sara, yung pagpapakulong at pagpapahirap sa mga kaalyado nila, talagang maging tuloy-tuloy na. Yan lang naman ho yan mga kababayan. Ang takot nila na nasa pwesto si VP Sara at makatakbo siya sa 2028 presidential election. Para dito kay Conti, tanggapin mo ng katotohanan, madam, na magiging presidente si VP Sara. Kung ano man at ano yan, wala ka nang magagawa dyan. Dandil na ang 2028 presidential election. Okay lang sana, manggaling yan sana yung tipong, hindi, ganito, pagka itong si Marcos Jr. pinauwi niya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte
sa Pilipinas, tayo dito sa PH Update kahit papaano, kung sino man ang magiging kandidato nila, ako lang naman to, hindi ko na masyadong babanatan. Yan. Pauwi nung nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si John Vic Remulla man yan, si Boying Remulla man yan, si Raffy Tulfo man yan, hindi ho natin masyadong babanatan. Basta pauwiin nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero pag bitiwin mo itong si Tatay Digong, hindi ho natin malaman kung saan nanggagaling yung mga ganyang klaseng estratehiya. Magbitiw itong si BP Sara at lahat ng kanilang kaalyado. Ano bang magagawa mo pagka sinabi ng ICC na ayaw nilang palabasin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil si dating Pangulong Rodrigo Duterte nagmistulang trophy sa kanila na ibinabandera sa lahat ng miyembro na meron silang isang popular na presidente na nakakulong at ilinilitis ngayong mga panahon na to. Diba? Ganun lang naman ho yun mga kababayan. Kaya tayo ho dito, para dito kay Attorney Conti, hindi ikaw ang ICC. Wala ka jurisdiction. Wala kang karapatan o wala kang kakayahan na pangunahan ang walang kwentang ICC na yan kung ano man ang kanilang maging desisyon. Kayong makakaliwa, meron kayong sariling interest. Okay? Ang interest nyo, mawala si BP Sara, mawala mga kaalyado nila sa politika, maparalisa ang political machinery ng mga Duterte. Mga kaalyado nila, mawala sa pwesto, mawala sa politika. At pagdating ng 2028, talagang makaariba kayo ng malala. Pero ang ICC, meron din sariling interest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang interest ng mga makakaliwa, Dilawan, Pinklawan, Talyanista, and Saimada, iba naman ho sa interest netong ICC na to. Hindi pwedeng sabihin ni Conti na pagka pinalaya nagbitiw si BP Sara at lahat ng kaalyado nila, makakatulong yan sa kaso laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakalaki yung kasinungalingan yan. Ika nga abogadong konti ang utak lang ho ang makakaisip ng ganyang klaseng rason dyan sa kalagayan na yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pa ba meron tayo dito? Next, naku, matindi ho itong mga kababayan. Itong si Marcos Jr. Ramdam na ho niya. Di ba nung mga nakalipas na araw, na kung saan napabalita na nag-negative 3 ang kanyang trust rating. At doon naman sa SWS, nag-negative 15 naman ho mga kababayan. Ngayon meron hong ilinabas na statement itong si Ngagba na kung saan sinasabi niya, Pangulong Marcos Jr., babawiin natin ang tiwala ng taong bayan papunta na tayo sa bagong Pilipinas, anak ng towa. Papunta na tayo sa bangag na Pilipinas pag nagkataon. Wala kang babawiin, sir. Ang masasabi ko lang dito kay Marcos Jr., wala ho kayong babawiin. Wala na ho kayong mababawi. Kasi hindi ho kasi nila maintindihan ang politika sa Pilipinas. Ano lang naman to pagka na-disappoint ang sambayan ng Pilipino sa isang leader, kinakarga ho nila ito. Ang mga kababayan natin, pansinin nyo, pagdating sa politika, wala hong second chance. Wala hong second chance pagdating sa politika. Halimbawa, Noynoy Aquino. High hopes yung ng ating mga kababayan nung pumasok ang administrasyon nitong si Noynoy Aquino na magiging maayos ang kanyang pamumuno. Di ba? Pinalitan niya ho si Gloria Macapagal Arroyo. Tingnan niyo ho. Ano yung mga iskandalong sumambulat sa sambayan ng Pilipino noong mga panahon na yun? DAP, PIDAP, SAP 44. Anong nangyari pagdating ng 2016 national election? Meron ho bang second chance na ibinigay ang sambayan ng Pilipino dito sa mga Dilawan, Pinklawan na to? Ngayon, iniisip nitong si Marcos Jr. sa nalalabi niyang pananatili dyan sa Malacanang, ang susunod na 3 taon, ibabalik niya yung nawalang tiwala, nasirang tiwala na sambayan ng Pilipino sa kanyang administrasyon. Pues nagkakamali ka dyan, Mr. Bangag. Hindi mangyayari yan. Ang mga kababayan natin pagdating sa politika, swerte ka nga pagkalipas ng 30 taon, binigyan kayo ng pangalawang pagkakataon. Yun nga lang, kumabit ka, nagbanwagon ka doon sa Duterte style of leadership, yung branding ng mga Duterte, ikinabit mo sa likod mo, kaya ka nanalo. Pero totoo, noong 2022, lalaban ka kay BP Sara, anak ng towa, imposibleng manalo ka. Pero sa bagay, ang Diyos ng tadhana napaka misteryoso kung gumalaw. Halimbawa ho mga kababayan, tumakbo noong 2022 itong si BP Sara at itong Ajik na to biglang tumakbo ngayong 2028.
di nakita ng ating mga kababayan at dahil nga wala na ho tayong noon, si Bibi Sara isang beses lang pwede tumakbo. Ha? Di ang hirap ho nito, wala na ho tayong nakikitang kahit ngayong mga panahon na to yung kumikislop na pag-asa na nagngangalang BP Sara meron tayo. Kung sakaling si BP Sara ang presidente ngayon at hindi nabulalas sa sambayan ng Pilipino kung gaano kahinang leader itong si Marcos Jr., malaki ho ang problema natin sa 2028. Kasi sigurado tatakbo ulit yung Marcos Jr. ngayon. At hindi ho titigil yan hanggat hindi pinahirapan ang sambayan ng Pilipino. Dito sa bahagi ng video na to, irerekta na ho tayo dito kay Manong Ted Pailon. Kanya hong binigyan ng komentaryo, reaksyon, yung ginagawang strategiya ng ating DOT, Department of Tourism, kung paano nila ibenta yung mga tourist attraction sa ating bansa, di ba? Imbis na ilagay diyan sa magazine na yan, yung napakagandang beach ng Boracay, di ba? Napakagandang mga chocolate hills, di ba? Ang ibabandera mo pagmumukha nitong si Frasco, anak ng toko. Di ba? Napakalabo. Sino pagdating mo ng Pilipinas, sasalubungin ka ni Frasco, ganon? Politiko Politiko ho. Pagka talaga ang isang ahensya ng pamahalaan pinamunuan ng isang politiko, wala ho siyang gagawin kundi mamulitika. Di ba? Noon lang panahon ni Tatay Digong, sinong pinaglalagay niya? Dinagay niya puro taga-military. Bakit? Kasi pagka kinumpasan mo yan, gusto ko ganito, yes sir lang yan. Pero itong mga politiko, kagaya nitong si Frasco, Boying Remulla, pagka ilinagay mo yan sa pwesto, walang iisipin yan kung ano ba ang magbebenepisyo sa kanilang political clan, sa kanilang political agenda sa mga susunod na panahon. Dito ba sa pwesto na to talagang makakapwesto kami sa susunod na eleksyon? Ano bang makukuha namin dito? Hindi ho yung anong maitutulong namin sa sambayan ng Pilipino. Yung mga Remulla na yan, anong makukuha namin sa pamahalaan? DILG Secretary, DOJ Secretary, ngayon Ombudsman. Tatlo ho sa makapangyarihang pwesto sa pamahalaan, dinaanan at ngayon pinanghahawakan itong mga Remulla na to. Kaya abang ho tayo hindi ho tayo nagnanasang anumang sakit o karamdaman dito sa mga walang yang to. Gusto ko natin silang malakas pag naging presidente na itong si BP Sara. Dito ho tayo kay Manong Ted Pailon. Napunta noong 20 years ago, nagugulat sa pagbabalik nila kasi po sa dami na ng bagong atraksyon. Exactly. Tsaka grabe ang Vietnam. Lalo last year, ang dami Nasa kong Danang, kakilala nagpunta. Yung sa Danang, napuntahan ko dati yun eh. Meron pang isa matagal na, yung may kamay na para tatawa, na may tulay, bago lang yun eh. Naggumawa sila ng bagong tourist attraction. Tapos dito sa Thailand, pati ho yung release ng trend, ginawang tourist attraction. Exactly. Yung mga, although delikado. Dami nila naiisip, no? Delikado po yun. Kasi nga, pag hindi mo alam, baka masagasaan ka ng trend. Pero, naging attraction. Meaning, nagkakanya-kanya po sila ng mga gimmicks. Maliban po kasi, alam nyo, yung mga beach, wala na ho namang question. No questions about Marami po tayong beach dito. Pero may mga beaches din po na sobrang mahal. Yung mga Amampulo na yan, itong bagong resort dito ho sa isa pang isla sa Palau, napakamamahal nun. Yung po, talagang specific ho ang target mo doon. Pero yung gusto mo ng volume ng turista, yung kahit na po, kasi kapag yung mga high-end na mga beaches natin, walang question doon. Pero kakaunti lang yun eh. Ang hanap po nila, usually, volume. Oo, yung dami. Tsaka sa Vietnam, yung binabanggit mo, hindi na lang Danang ang sikat. Ngayon, ang mas pinupunta. Isipin nyo mga kababayan, ngayong mga panahon na to, tinatalakay dyan sa programa na yan, itong si Manong Ted Pailon at DJ Chacha, yung turismo. Hindi na ho sila magkanda-ugaga kung ano tatalakayin nila. Mapunta sila sa korupsyon, ngayon sa turismo. Lahat ho kasi sa administrasyon ni Marcos Jr., puro palsipikado. Tahan, Sapa. Vietnam, yung malamig na part Vietnam. ng North, Vietnam. sa North yun. Yun, oo. Sa Hanoi, sa ang Hanoi. ganda nung ginagawa nila na, alam mo yun, marketing strategy. Ang ganda ng marketing strategy ng Vietnam. Sumika talaga sila last At year. eto pa, marami po ang mga Filipino golfers, no? Hindi ho maitatanggi, isa rin yan sa mga atraksyon eh. Yung spending crowd, volume ang pumupunta ng Vietnam ngayon para ho doon sa mga package. Isang linggo, pakete na po yung mga hotel, talagang sasabihin sa'yo, pare, ang mura.
Opo, compared here. Of course, Oo. katuwang ang gobyerno po nila, may mga arrangements sila. Pakete-pakete na po. Ang daming dumadayo doon, hindi lang mga Pilipino. So, nakakadagdag sa kanilang kita kasi nga gumagawa ng kaparaanan. Sa atin po kasi dito, mawalang galang lang. Yan po kasi ang problema, Mr. President. Kapag Yan. po mga politiko o angkan ng politiko ang inyong pinag-a-appoint sa mga posisyon sa gobyerno, Naku po. nauuna ang pamumulitika. Yun Mawalang lang. galang lang po hindi sa pinupulaan po natin ang itsura, pero ano mapapala ng Pilipinas kung ang pinapangalandakan nyo muna ay yung pagmumuka ng sekretary? Aray ko, sakit nun. Hoy, para dito kay Frasco. Lang yan. Ba't mukha mo nga naman nakabandera dyan sa poster na yan, dyan sa magazine na yan? Ano mapapala ng mga turismo dyan? Okay lang sana kung napakaganda sa katunayan ho niyan mga kababayan, karamihan talaga ng mga ibang nagpupunta dito, lalo yung mga nagre-retire, talagang lalo na yung sa may Angeles, doon sa walking street. Yun, yung mga Prasco, ganun ba gagawin mo? Di ba? Ba't babae? Dapat attraction. Pag sinabing volume, yan yung tipong merong malaking napaka-iconic na festival na pwedeng pagka nagpunta ka diyan napaka-iconic niyan pagka na ano mo yan na parang yung isasama nitong mga turista na to sa kanilang bucket list. So, halimbawa yung winter, halimbawa yung ano pa ba? Yung mga magagandang attraction, di ba? Wala ho tayo noon. Wala ho tayong ganun sa Pilipinas. Ang meron lang ho talaga tayo, mapagmamalaki natin, yung mga beach. Diba? Yung mga isla-isla, diba? Yung mga island hopping, mga ganun lang. Pero di kagaya ng ibang bansa, napakarami ho kasi lang attraction diba? Pag meron silang autumn, meron silang winter, marami ho silang ganun Minsan yung klima yung pinupuntahan ng mga turista, wala tayong ganun. Ang meron lang tayo, mainit all year round. Which is napakagandang advantage noon. 'Di ba? Karamihan kasi nung mga ibang turista yun ang hinahanap, yung beach mainit, talagang yun ang hinahanap nila. Kaso hindi ko alam kung paano i-market ng ating DOT ang ating bansa, yung ating mga magagandang tourist attraction. Yun ho talaga ang problema. Imbis na i-market nila, magdagdag ho sila ng mga commercial o yung gimmick ba na iset nila yung utak ng mga turista na kailangan yung magpunta sa lugar na to para kumpletong pagkatao nyo. Pagka hindi kayo nagpunta dito, hindi makukumpleto ang pagiging lakwatsero't lakwatser kayo. Di ba? Parang ganoon. Meron ho kasing ganoon na mindset na ilinalagay sa utak ng mga turista Pagka nakita yan sa social media, yung tipong isasama yan sa kanilang bucket list. One of this day, kailangan makapunta ako dyan. Wala ho tayong ganun. Mukha lang ni Prasco ang meron tayo ngayon. Hindi po, but with all due respect, mga kapatid. With all due Ted respect, Filon, with all walang due respect. mapapala ang Pilipinas, pero may mapapala yung sekretary. True. Medyo Matatandaan yung pagmumukha niya. Dalawang Sorry bagay. po. Alam mo, in this age of social media, maglagay ka ng pagmumukha mo sa mga dapat hindi naman kalagyan, imbis na positibo, mas negative pa. Oo. Sa totoo. Ano yan lumang mentality ng mga politiko yan yung good or bad publicity, still publicity. Napakalaking kalokohan yan. Yung estratehiya na ginamit ho ni Antonio Trillanes siya nung nagdaang administrasyon. Puro negative publicity ang kinuha niya. Ngayon anong nangyari sa kanya? Kahit mayor na lang, hindi pa ho siya manalo. Kala ho nila yung panahon. Kasi nung unang panahon, pagka negative publicity, bad publicity, good publicity, still publicity. Diba? Meron ho silang prinsipyo yung gano'n. Kasi iisa lang ang media. Iisa lang ang form ng media, which is yung mass media. Na kung saan, pagka nasiraan ka sa mass media, pagka presenta mo sa susunod na linggo ang sarili mo bilang mahusay, at talagang yung publicidad mo napakaganda, matatabunan, hindi na makikita. Wala naman social media. Ngayon iba na. Meron na kung tawagin new media. Na kung saan pagka ikaw merong ginawang kabalbalan, paglipas ng mga ilang taon,
kahit na ika nga nagurgur ka na kagaya nitong si Akop, yung mga kabalbalan mo hindi pa rin nakakalimutan yung mga bad publicity mo. Ngayon kahit anong good publicity pa gawin mo, babalik at babalik sa utak ng mga tao yung mga kalokohang ginawa mo. 'Di ba? Yun ho yun. Oh. Ngayon si Trillanes pagka nakikita siya asong, 'di ba? Oh. Ano siya, sundalong kanin. Yun ang pumapasok sa utak niya. Kasi sa utak ng ating mga kababayan pagka nakikita siya. O si Marcos Jr. Pagka nakikita siya, siya ho ang ika nga poster boy ng korupsyon ngayong mga panahon. Hindi paglaban sa korupsyon. Poster boy ng korupsyon itong si Marcos Jr. Oo lang. At saka doon po sa mga, meron po kasi mga, anong tawag doon, mga parang fair, no? Tourism fair. Kahit Yan. na ano Oo. pang gastahin mo dyan, dalhin mo buong angkan mo, buong kamag-anak mo, mga barangay kapitan doon sa fair na yan. Kung wala ka naman maiaalok na competitive at bagong atraksyon, hindi ka pa rin Wala. pupuntahan. Hindi. Kaya itong mga lugar na ito ngayon na ating kakompetensya, Saka napakatindi ng labanan ngayon pagdating sa turismo, lalo na yung mga karatig bansa natin. Mapa Thailand, mapa Vietnam, mapa Malaysia, Indonesia, Singapore, di ba? Yung mga karatig bansa lang natin. Myanmar, yung kanilang tourism talagang napakatindi ho ng paligsahan, pagandahan, pamurahan, pagkain, accommodation, airfare, lahat ho talagang pababaan di ba? Pero dito sa Pilipinas, anak ng tokwa, nasa ano ka pa lang, nasa airport ka pa lang. Dami ng problema. Paano ka pupunta sa Pilipinas? Hindi ko sinasabi na dinidiscourage natin ang mga turismo magpunta sa ating bansa. Kaso, yung environment, yung sitwasyon, yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa, hindi ho talaga, kung ako turista, hindi ho talaga ako pupunta. Sa totoo lang hindi ho talaga ako papasyal. Mahirap ho mga kababayan. Paano ka papasyal? Diba? Safety. Sakay ka pa nga lang ng taxi, nasa Terminal 1 ka, pupunta ka ng Terminal 3, sisingilan ka ng 3,000. Doon pa lang mga kababayan. Doon pa lang talagang pagbagsak mo pa lang biglang dumugo ka na kagad. Wala ka pang nakita. Nakita mo pa lang yung mga surot at daga dyan sa NAIA, dumugo ka na ng 3,000 kagad. Ang hira. ano ho sila pag pinagkumpara mo yung tourist arrivals nila, Panginoon Diyos ko, ang layo sa atin. Correct. Oo. Yan po ang problema ho natin sa ating pong tourism industry, mga kapatid. Maliban sa negative image na ating inaabot, yung kakulangan, sayang po yung potential na ito. Hindi uubra. Yung tarsier ka lang ng tarsier, with all due respect sa Bohol, ha? Opo. Dapat may bago. Opo. At saka pagpunta mo naman doon, hindi mo siya mahahanap Sa totoo lang, di ba? Hindi sa minamaliit natin yan. Isa po yan sa mga attraction nga kasi endangered species na yan. Pag pumunta ka sa Bohol, tanungin mo saan ka makakakita ng tarsier. Ano ba? Hindi nasa wild yan. Nakakulong lang po sila sa ilang selda. Dapat talaga ang ilagay alam niyo dyan yun, is with all due respect, ha? Tama yung mga sinabi mo. Dapat ang ilagay dyan ay someone thinking outside of the box. Hindi. Kung secretary, ang una kong gagawing tourist attraction, number 1, is mali-maletang pera. And yung basement, kasama yan. Number 2, gagawin ko ring tourist attraction, ang Bulacan. Iikot ko sila sa ghost flood control projects. Pwede yun, Ted Filon. Sa mga ghost hunters. Why not? Nakaban yung nakabas yung mga turista, no? Sasabihin nyo, gumastos kami ng 200 million pesos dito sa flood control na to. Meron ba kayong nakikita? Wala, di ba? Kasi ghost project yan, di ba? Palakpakan, di ba? Yan ang nangyayari. Yun ang mga tourist attraction natin, pambihira. Itong mga larawan na to, halimbawa, ito yung pinaglagyan ng mali-mali trilyones na pera ng mga kurakot dito sa Pilipinas. At isa sa mga tinuturong mastermind, ang presidente at ang kanyang pinsan na nasa House of Representatives. Palakpakan. Gagandang mga idea nitong si DJ Chacha. Kung tourist attraction lang ang pag-uusapan. Kasi sabi mo, yung trend sa ginawang sa Thailand, di ba? Delikado. Delikado. Pero, naging tourist attraction. So you have to think outside of the box. Delikado Pupuntahan natin. yun. Yung mga tindera nasa gilid. Ngayon pagka darating na yung train, malayo pa lang yan malayo. Parang merong mag-aabiso sa kanila. O naka-oras yun.
yung mga tibabal nila, yung mga lona nila itataas na nila yan, tapos dadaan yung ano yan. Yung riles ng tren nasa gitna ng palengke, ganun no katindi. Ano naman talaga ma-amaze ka kasi pupunta ka doon dahil doon sa train. Hindi, doon na kasi sa train, pag buong package yun yung train, tapos magpapalipad ka ng lantern, di ba? Ganon yun. Nakikita natin yan sa social media di ba? Papalipad ka ng lantern, package yun. O, idadaling kayo kung saan-saan. At yung pagdadalan sa inyo, sigurado naman matutuwa ho kayo mga kababayan. Malupit, magaganda talaga yung mga attraction nila. Sa totoo lang. Ay, iba pala yun. Sorry na pag mekos-mekos ko na. Sa Taiwan pa. Thailand pala to. Iba. Sorry. Yung hotel kung saan dinadalang mali-maletang pera. Yan. Nasa ano lang yan nasa pag-market lang yan, sa totoo lang. Oo, Sikat tayo ngayon sa flood control. Iikot natin ang ating mga turista sa mga ghost flood control projects. Pwede ba yon? Kung ako ang sekretary. Hindi, kung ikaw kaya ilagay ko sa box. At wag nang ilabas. Inilagay sa box, hindi Abangan po inilabas. ang ating importanteng panayam sa aming pagbabalik. Ayun na nga mga kababayan, tuloy-tuloy lang ho natin to. Re-rekta naman ho tayo ngayon dito dito. Dito kay Maisog, Atty. Vic Rodriguez, pasadahan na ho natin to. Baka hindi malaman ng ating mga kababayan kung ano mga punto de vista ng ating maisog senatorial candidate sa papalapit na 2028 presidential election, di ba? Atty. Vic Rodriguez, siyempre, sa mga kandidato natin yan. At ang buong tropa ng Duterte, di ba? Buong tropa ho ng Duterte niyan. Hindi ho pwedeng dapat grupo yan. Pagka binoto natin yan, straight ho yan. Sino yan? Atty. Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, sino pa kasi yung isa puro attorney ho kasi yung mga natin kandidato natin sa 2020, kaya talagang malupit ho. Attorney Jimmy Bondoc, Attorney JB Hinlo, Attorney Rol, puro attorney ho. Talagang pagkaya mga yan napunta sa Senado, 100% doon ho tayo makakakita ng tunay na pagbabago. Hindi na ho ako sesegue dito. Bibigay ko na ho ang stage dito ko sa ating maisog senatorial candidate, Atty. Vic Rodriguez, ang buong bahagi ng video natin na to. Sabay-sabay ho nating tunghayan ang mga pag-aanalisa, reaksyon, opinion itong si Atty. Vic Rodriguez sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa. BBM must go. Matindi ho ito. Dito po sa pahina ninyo. Ito po'y pahina ninyo, ang Tinig Maisog. Ako lamang po ang nagpapahayag on your behalf. Ako lamang po yung nagpapaliwanag at sinusubukan natin na pasimplihin yung mga mahalagang usaping panlipunan para pati yung mga ordinaryong tao, yung mga ordinaryong manggagawa na ngayon unang araw ho ng trabaho sa taong 2026, kahit masarap pa na manatili sa ating mga pamamahay, kasamang ating mga pamilya, kinakailangan po tayong bumangon. Ako'y na-late ng kaunti sapagkat may mga hinarap din po tayo na professional obligation this morning at meron pa rin po mamayang hapon. Pero kagaya po ng higit na maraming Pilipino, kinakailangan nating maghanap buhay, tuloy ang pagbabanat ng buto at isang tabi na natin yung masaya at magulo at maligalig na ating mga family reunion sa mga kaibigan, sa mga kaskwela, sa ating mga supporters nitong nagdaan na Christmas break at Christmas season. Panahon na po ng pagtatrabaho muli. At sana ay samahan ninyo ako dito sa unang taong nating pagtatanghal, January 2, 2026, 12:11 po ng tanghali dito sa Pilipinas. Yung mga mahal nating overseas Filipino workers at Filipino migrants, mabuhay po kayo. Ang ating pong pamagat, the verdict, BBM must go. Ang hatol, kinakailangan ng umalis at lisanin ni Bongbong Marcos ang Panguluhan. Ano po ang naging basihan ng ating pamagat ngayong araw ng January 2, unang araw po ng trabaho, maraming medyo magaang ang traffic
medyo magaang ang pila sa mga public transport, yung mga maraming gumagamit ng public transportation, yung mga nasa pampublikong terminal, ng bus, ng LRT, ng MRT, ng jeep, ng tricycle, magaang pa ho ngayon. Pero asahan natin, bibigat po yan at mabigat na mabigat yan pagdating ng January 5. Lunes, unang araw po ng linggo next week. At yung mga bumabiyahe naman po, yung bumabiyahe palabas po ng Maynila, pauwi na ng probinsya, kung ano man po ang mode of transportation ninyo, mag-iingat po kayo. Matraffic, ganun din po yung mga nagbabiyahe, pabalik na po ng Maynila, galing po sa mga probinsya o yung kaya yung mga galing po nakapamasyal sa ibang bansa, matraffic po ngayon, mamaya, bukas hanggang Lunes po yan, lalo na sa linggo, magbaon po tayo ng napakaraming pasensya at lamig ng ulo. Lahat po ay nais ng makauwi, lahat ay nais makarao sa traffic, pero hindi po solusyon yung road rage. Kakatapos lang po ng holiday season, huwag tayong gagawa ng mga bagay na ating pagsisisihan kapag naganap na yung mga bagay na dala lamang ng init ng ulo at bugso ng damdamin. Again, this afternoon, ang ating pong pamagat, the verdict, BBM must go. Grabe na po yung pagkulo ng frustration, may boiling frustration. Hindi po ito bunsod lamang ng illegal, unconstitutional, invalid at unlawful 2025 national budget. Malalim na po ito. Now going into his 4th year bilang Pangulo ng ating bansa, higit pong kumukulo ang galit, kumukulo po yung frustration, kumukulo po yung disappointment, kumukulo po yung puot na nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil talagang ayaw na ho hindi na pumapayag ang ating mga katulad ko na kasama natin sa tunay na oposisyon, yung mga leaders ng iba't ibang grupo, yung mga ordinaryong manggagawa. Ang dami ko nakausap over the weekend, over the long Christmas break. Hindi na po kayo, alam ko, yung mga marami pa, mag-mensahe po kayo. Yung mga ayaw na ho, hindi na po makontento ang Pilipino na yung gusto lang marinig. Hindi na ho Nakita natin yung tindi ng suppression nung nakaraang 19 Congress, all the way hanggang last year. Diba? Nung ginawa niya kay Tatay Digong, huwag po natin kakalimutan yun na bagamat marami sa atin ay nakapagpasko, nakapagbagong taon, nakapag-reunion. Kasama si nanay, si tatay, si lola, si lolo. Huwag po natin kalilimutan. Meron tayong kapwa Pilipino. Yung leader natin, leader ng mamamayang Pilipino. Yung sinuong po, yung drug lords, yung drug syndicates. Yung sinuog po, yung crime lords, yung crime syndicates. Yung hinarap po, yung mga oligarko, yung mga political elites, yung mga vested foreign interests. Pinagtanggol po tayo ni Tatay Digong. Ano pong ginawa ng Marcos Jr. administration, ni Bongbong Marcos mismo? Una, tinanggi niya na walang jurisdiksyon ng ICC. Bandang huli, inamin niya, meron siyang kamay. In fact, siya ang leader, siya ang mastermind ng pagkakanulo kay Tatay Digong. And I feel for the family, I know them, kaibigan ho natin sila, rinirespeto natin sila. In the midst of the celebration ng Pasko at New Year, huwag natin kakalimutan, meron pong naiiwang Pilipino dahil sa pagkakanulo ng Marcos Jr. administration. Itong tinatawag nating pambansang bangungot, nandiyan pa rin ho, nakapiit, walang kaso, walang ebidensya, walang complainant, katang-isip lamang si Tatay Digong. Patuloy po yung ating panawagan, yung ating advokasya, patuloy po ninyo yung inyong panalangin sa kanyang kalusugan, sa kanyang kaligtasan, at sa kanyang sana ay pagpapauwi sa lalong madaling panahon. So ito po yung nagiging resulta ng kabi-kabilang survey. Ang naging hatol po ng mga mamamayang Pilipino base sa dalawang survey,
SWS, -3. Yung meron pa hong isang naunang survey. In fact, yung naunang survey, wala lang po silang net rating. Pero pag tiningnan po ninyo, yung summary nung approval niya at saka nung kanyang rejection, -26 po siya. Tinitingnan ko lang po yung notes ko kung ano yung pangalan ng survey firm na yan. Kanya-kanya po kasi yung pagpapaliwanag doon, ano raw po yung net rating ni Bongbong Marcos. Ang net rating niya roon, doon sa WR survey, I think yun po yung pangalan ng survey firm, baka may nakakaalam dyan. Yung naunang survey bago yung SWS, bagamat wala pong net rating roon, nakalagay na doon ang rejection sa kanya, ang kanya pong net rating. Pag in-appreciate mo yung approval, i-menos mo yung disapproval, that early -23 or 26% na ho si BBM. At ito po ay kinumpirma ng isa pang survey, yung SWS. Ang kanyang net rating, -3. Nung siya ay tinanong, ang sabi niya, hindi raw basihan, ang iisang survey lang, kinakailangan antayin. Nung lumabas, yung Pulse Asia, ang kanyang net rating na for trusts, yung tiwala po ng mamamayang Pilipino, ay -15 ang kanyang net rating pagdating po sa tiwala. Yung trust, mahalaga po yun Bakit mahalaga na -15 na lang ang kanyang, na -15 yung kanyang trust rating? Tatandaan po nyo, not long ago, ang kanya pong mandato ay 31 milyon mahigit ang bumoto sa kanya bilang Pangulo. Ibig sabihin, napakalaking mandato. Huwag din natin kalilimutan na higit pong malaking mandato na ibinigay ng mamamayang Pilipino kay Vice President Inday. 32 million mahigit yung kay Vice President Inday. Ano po yung significance ng 31 million niya not too long ago? This was May of 2022. Ngayon po, mag-aapat na taon pa lamang, -15 ang nagtitiwala sa kanya. Ibig sabihin wala na, may utang pa siya. May utang pa siya. Hindi po zero rating -15, may utang ka pa. At ang kanya pong performance rating, -14. Kanya kung inyo pong i-analyze ng malalim, ang ibig pong sabihin, the implication and the ramification, the implication of this -15 trust rating and -14 performance rating, ang verdict o ang hatol dapat nang lisanin ni Bongbong Marcos ang Panguluhan. Malinaw po iyan. Yan na ang tinig ng mamamayang Pilipino. Nalusaw na po ang anumang mandato o tiwalang ipinahiram sa kanya ng taong bayan. Alam mo ninyo, dyan po ako ingat na ingat noon when I was handling yung kanyang kampanya. Hindi ba maganda, simula mababa, balit dahan-dahan tumataas. Every day, I am worried na baka may isyong malaki na hindi ma-handle, sasadsad yung kanyang rating. But I take pride in saying none of this kind happened during my watch. Ngayon mo kasi, panay propaganda na lang ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Nagtiwala ang mamamayang Pilipino sa kanya, hoping that yung matagal na nating pinag-uusapan na yung redemption. Diba? Yung redemption, that he will make good his commitment made during the campaign na ibabangon tayong muli. Wala pong bumangon, nalugmok po tayong lahat. Ano pong prueba? Yung survey. Pati po yung pinakakanyang inaalagaan, kuno, binubusog sa pera, binubusog sa ayuda, sa AKAP, sa AIX, pati yung tupad po institutionalized na po yung maganda po yun Yung tupad program ng DOLE, maganda po yun Subalit, sinalaula po ng pambansang bangungot administration ni Bongbong Marcos. Ginamit po pambili ng boto, pamumulitika, at
talagang political patronage. Kaya po, merong higit na lumalalim or deepening resistance and defiance dito sa malalang kurakutan, korupsyon, na pagnanakaw ng pondo na nagaganap. There is now, and there is no denying, the challenge is now out there. There is an open challenge to the incompetent and corrupt administration of BBM. Open na po, lantara na, yung mga nagcha-challenge at nananawagan na Marcos resign. Yung mga maliliit na tinig, yung mga dati ay nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin. Tatakot, bulong lamang, kasama niyo po kami dyan, pero alam naman ninyo, naghahanap buhay po kami, may trabaho po kami, nagtatrabaho kami sa gobyerno. Ngayon po ay labasan, hayagan na ang kanilang pagbulalas at pagsigaw laban sa kurakot, laban sa korupsyon, sa drug addiction at isinisigaw, Marcos resign. Marcos resign, Marcos resign. Kaya po ang verdict talaga, base dito sa multiple surveys, 3 survey na po iyon. And yung survey po ay snapshot ng sentimiento o nagsasalarawan ng sentimiento o saloobin ng ordinaryong mamamayan na na-survey during a certain period during the conduct of the survey. But go beyond, go outside these surveys, magtungo lang po kayo sa mga terminal ng public transport, tricycle, habal-habal, jeepney, Grab, taxi, lahat, MRT, LRT. Maririnig ninyo yung tunay na pulso. Disgustado, frustrated ang mamamayang Pilipino. Bakit? Natapos na po ang taong 2025. Natapos na ho ang December 15, 2025. Nakapagpasko na po tayo lahat, bagamat hindi lahat ay masaya, hindi lahat ay kumpleto, kagaya ng pamilya Duterte, yung kanila mismong patriarch na sinalbahin ni Bongbong Marcos, nariyan pa rin sa Hague, si Tatay Digong. Pero naririnig natin ang tunay na sentimiento. Kumukulo na po sa galit. Boiling point na po, there is a boiling frustration. The sense of disappointment, disgust, nandiyan po lahat and disappointment. Kung paano minaneho ni Bongbong Marcos ang ating bansa, ang BRP Pilipinas, ang BRP Republika ng Pilipinas, nagkawindang-windang po tayo. Bakit? Hindi po siya naging tapat doon sa kanyang social pact, social commitment, and social contract with the Filipino people. Most especially the 31 million Filipinos more or less na nagpahiram sa kanya ng tiwala, believing, convinced na aayusin niya yung mga marami pang mali sa institusyon ng gobyerno. Ano ho ang ating nasaksihan? Sa loob ng kanyang 3.5 taon, mag-4 na taon po ngayon, June 30, 2026, higit pong winasak ni Bongbong ang mga institusyon. Kinurap ang Senado, kinurap ang dati ng korap, subalit mas korap ngayon na mababang kapulungan ng Kongreso, ang maraming ahensya ng Executive Department corrupted din all the way to the office of the Executive Secretary. Yung kakaalis lamang na ES at ngayong kasalukuyang ES. Yung kasalukuyang ES sinampahan po last year bago magpasko ng kasong plunder diyan po sa ombudsman. Ano po yung naging ugat niyan? Yung kanyang pagsimot sa lahat ng pondo ng GOCCs, yung Government-Owned and Controlled Corporation. Kagaya po ng PhilHealth. Diba? Kinuha niya, ang target po nilang kunin yung 89.9 billion. Buti na lamang, nakapag-issue, although belatedly ng TRO, may natangay pa rin po silang 60 billion. Na meron din pong naging kautusan ang Korte Suprema, agad-agad, walang delay, hindi pwedeng pagpabukas.
isoli yung 60 billion diyan sa pondo ng mga ordinaryong manggagawa. So ngayon po nakikita natin, because of the boiling frustration that we can sense, we can feel, we can hear, hindi na po sapat sa mamamayang Pilipino na basta marinig lamang Lumalalim at higit na malalim na po yung resistance, yung defiance. There's a deepening resistance and defiance to this against this inept, incompetent, corrupt, and morally bankrupt Marcos Jr. administration. Malakas na po yung tinig ng mamamayang Pilipino Yung dati pong naririnig natin na bulong-bulungan, natatakot pa o medyo binibigyan pa siya ng benefit of the doubt sa issue ng corruption, drug addiction. Malakas na po ang sinisigaw ngayon. Marcos resign. Step down in whatever way, shape, or form. Give up the presidency sapagkat lalo lang malulugmok ang Pilipinas. Kaya po natin pinag-uusapan ito dahil sa panimula ng taon, unang araw po ng trabaho, yung mga nanananghali at yung mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo, bilang gabay sa mga issues na ating pong patuloy na haharapin dahil hindi po porke natapos ang 2025 ay tapos at limot at lipas na rin ang mga isyung ito. Ito po ang maggagabay sa atin for this 2026 and in the coming days, months, and even years ahead of us. Sapagkat pagkalugmok ang ekonomiya, matagal po ito, kumbaga sa sugat, lumalatay po ito Ito po yung talagang malalim na sugat, may latay at talagang pumepeklat. Hindi basta matatanggal nung yung pampahid. Cebu de Macho. Oo, hindi ho basta matatanggal nun. Siguro kung magpapaderma ka, matagal din, mga ilang bisita. Ganun po yung kalalim ang sugat. Maraming salamat po sa napakaraming live viewers na kapiling po natin ngayon. Dito po sa aking Magic Eye ay nasa mahigit 1,700 live viewers po tayo and maybe more. Patuloy po sana kayong sumuporta, tumangkilik at sabahan ako ngayong unang pananghalian sa unang araw ng trabaho ngayong 2026, January 2, 12:29. Ng tanghali po dito sa Pilipinas. Ang sinisigaw po ng mga mamamayang Pilipino, ang malinaw na hatol, the verdict, malinaw po, hindi po tayo pwedeng magkamali. Ang hatol o verdict tungkol sa patuloy na pagnanakaw ng pondo, kurakot at korupsyon, Marcos is guilty. Marcos must go. Bongbong Marcos must resign. The verdict is very clear, crystal clear. Marcos is guilty of corruption. Marcos is guilty of plunder. Marcos is guilty of incompetence. Malinaw po iyan. Kaya nga pong sinisigaw, bakit siya guilty? Sapagkat siya at ang mga katulad niya, ang mga kampon niya, na kanyang inaalagaan at patuloy na pinoprotektahan, sila po ang berdugo ng kaban ng bansa. Sila po ang berdugo ng pera ng Pilipino. Sila po ang malinaw na berdugo na pera ng bayan. Kanya malinaw ang hatol, Marcos is guilty, Marcos must go. Hindi po maaari magkaroon ng ganito kalawak na krimen nang walang pinuno, nang walang mastermind, nang walang pinaka nagmamaniobra ng lahat. Ano po ang pruweba? Hindi ho ba noong 2025, 2024 pa lamang, mainit na natin pinag-uusapan, isiniwalat na natin na talagang maraming anomalya diyan sa 2025 panukalang budget. Ano po yung sinabi niya? Thoroughly reviewing. They were thoroughly reviewing. Masusi daw nilang rinipaso yung panukalang budget for 2025. Ano nangyari? Ito na nga po, kami po ay hindi nagulat. Kaming nasa tunay na oposisyon, kaming kagaya ni Pangulong Duterte, ni Congressman Sid Ungab, di ba, ng inyong lingkod, di po kami nagulat dahil alam namin kung ano ang tatambad sa mamamayang Pilipino pag pinirmahan yung illegal, invalid,
immoral, unconstitutional at unlawful 2025 proposed national budget. Pinirmahan pa rin po eh. 'Di ba? Eto na naman po tayo ngayon. Nagsimula ang unang taon, re-enacted budget. Wala pong meaning 'yun. Ang bantayan po ninyo kung paano niya tatratuhin itong maanomalya at pork-laden. Siksik, liglig, hitik, umaapaw po ang pork barrel, soft pork kung tawagin. Pero baboy pa rin po iyon, taba pa rin po iyon. Yung 6.793 trillion pesos proposed budget for this year. Tingnan natin kung kanyang hinimay talaga, kung siya'y nag-aral talaga, and without, wala na pong kumpiyansa sa kanya ang mamamayang Pilipino. Yung sinasabi pong the proof of the pudding is in the eating, doon natin titingnan. Itong 6.973 trillion, nagsanib puwersa po yung mga tumalikod na rin sa mamamayang Pilipinong senador at kongresista. Inaprobahan itong maanumalyang 6.793 trillion national budget at ngayon ay isinumite na sa Malacanang. Tingnan natin kung anong gagawin ng pambansang bangungot, kung kanyang pipirmahan ng buo o meron siyang bito-bituhan, kagaya po nung nangyari nung 2025 budget o totoong veto. No? Dito natin babantayan. Maybe he will sign it by Monday or anytime next week, but I doubt kung kanyang sosoplakin o hihiyain yung kanyang mga kampon na nagmumula sa Kongreso, pareho sa Senado at sa mababang kapulungan. Makikita po sa iba't ibang mga survey na hindi na po basta solusyon lang o paglaban lang sa korupsyon ang hinihingi ng tao. Hindi na po basta full transparency at full accountability ang hinihingi ng tao. Ayaw na po ng tao ng remedyo. Base po ito sa negative 3 ng SWS. Yung isa naman ay yung negative 26 based on my own interpretation of that. Let me just check yung pangalan po ng survey company para naman hindi ko rin kayo maligaw. Dahil dito po sa ating pahina, tamang impormasyon ang ating ibinibigay. Yung po ay